Hindi pwedeng hindi ko masusukan yung street food dito sa Japan. Opo, kakaiba yung mga pagkain nila dito. Pero kahit ganyan, alam mo talagang healthy yung pagkain. At dahil dyan, sasamahan niyo ako mag-food trip. Kaya naman, from this to this. At eto nga, nandito tayo sa Dotonbori. Opo, nasa city tayo ngayon. Eto nga yung isa sa mga pinupuntahan nila, etong Glicoman. Kaya naman ginaya ko na rin yung post niya. Hindi nga ako nag-breakfast at lunch kasi nireserve ko yung tiyan ko para dito. Kaya naman ang unang kakainin natin, etong sikat na 10 yen ko. Meron pala silang machine dito kung saan ka mag-order. Kaya lahat ng transaction dito, mabilis na lang. Itadakimu. Hinati ko na nga sa gitna kasi alam kong nasa gitna yung cheese. Hoy, grabe naman yan kahaba. Sa mga curious sa lasa niya, lasang pancake po siya. At sa tingin ko, kaya tong i-DIY sa bahay, no? Malay nyo, pagka-uwi ko sa Pilipinas, yan yung iluluto ko. Ngayon, titikman naman natin yung naglalakihang hipo. Malay nyo, mas masarap ang made in Japan, no? Isipin nyo, sa isang stick, nasa 400 pesos. At sana talaga worth it yung bili ko. Nalulungkot ako kasi lagi na lang nakakancel yung diet ko. Hindi ko rin talaga mapigilan kasi ang sarap kumain. Unang kagat pa nga lang, naramdaman ko na yung init niya. Halos magkaparehas nga lang yung lasa sa Pilipinas. Siguro doon na lang ako bibili tapos 1 kilo na. At syempre, hindi pwedeng hindi ko matikman dito yung Wagyu beef. Wala akong masabi kundi masarap kasi napaka-authentic, no? Sa sobrang lambot, parang nagme-melt siya sa bibig ko. At dahil dyan, 11 out of 10. Naghanap nga ako ng palamig dito tapos nakita ko yung tanghulo. Sa tagal kong nakikita to sa TikTok, ngayon ko lang siya matitikman. Kailangan ko na nga ng panulak kaya bumili na rin ako ng watermelon juice. Kung dati yung afford lang natin ng street food sa Pilipinas lang. Ngayon, dito na sa Japan. Kaya talaga mapapa-thank you ka kay Lord. Sa susunod, kayo na ang next. Aminin niya sa in-order ko para bumalik ako sa pagkabata, no? Kaya sakto talaga sa mainit na panahon. Ngayon naman, tikman na natin yung tanghulo. Sa nakikita ko, parang sobrang tamis niya. At hindi nga ako nagkamali kasi totoo nga. Pero yung kagandahan dito, maasim yung strawberry kaya perfect combination. At ngayon, titikman naman natin yung authentic na takoyaki. Hindi ko nga alam kung ako lang yun, pero kapag nakakakita ako na mahabang pila, ibig sabihin yun yung pinakamas masarap. At grabe, makikita mo talagang legit yung nilagay nila na baby octopus. Medyo hesitant nga akong kainin to kasi ang laki niya talaga. Siguro safe naman to kasi ang daming kumakain, no? Napakainit. Yan ang nagagawa ng katakawan. In fairness, malambot lang yung octopus. Bigla tuloy ako nalungkot kasi uuwi na ako ng Pilipinas bukas. Kaya talagang isa to sa mga mamimiss ko. Ngayon naman, magde-dessert naman tayo. Kaya naman, titikman naman natin etong matcha bread. Syempre, magyayabang ko din sa Pilipinas kasi meron din naman ganito. Kaso yung tinapay buds yung ginamit. Kumbaga, pinasosyal lang siya dito, no? Pero ang mapapromise ko talaga sa inyo, masarap yung matcha nila dito kahit mapait. Hoy, Erika, parang walang hindi masarap sa'yo. May mga kababayan din pala akong na-meet dito. At nabudol na